Heyo mga boss idol, kamusta po mga OFW natin dyan? Mapagpalang pagbati po para sa inyong lahat. May bago tayong panonoorin video galing kay Rald1 PH Pack. Paki-subscribe po ang kanyang channel. At kung kayo po ay bago din dito sa ating channel, baka po pwedeng makalambing po ng subscription po o subscribes, no? At paki-like and share na rin po. Malaking tulong at maraming salamat po, no? God bless you po. Lalo na sa inyo po na magsasubscribe. Pagpalain po kayo ni Papa God. At dapat mapanood po ito ng mga kababayan po natin para alam natin kung yung lugar natin kasama dito. Medyo nakakatakot to. 2050 pa naman. Pero kahit pa paano, bilis kasi panahon, no? Kung nandoon kasi yung lugar mo, yung bahay mo, tatagal na ng habang buhay yan doon. Ang masakit, baka kasi kasama yung lugar mo dito sa nabanggit, no? Ang sabi kasi dito, 10 lugar sa Pilipinas na lulubog sa tubig at maglalaho sa taong 2050. So 2024 na tayo ngayon, di ba? Di ba malapit na to eh. So 26 years na lang to. Ang bilis ng panahon. So halina't panoorin po natin to. Sana wala po yung mga lugar natin dito pero sigurado dahil 10 to marami. 10 lugar sa Pilipinas na lulubog sa tubig at maglalaho sa taong 2050. Kada taon ay maraming mga sakuna o kalamidad ang ating nararanasan, kaya naman hindi natin maiiwasan na mangamba at matakot sa tuwing mayroong mga sakuna o kalamidad na paparating at tatama sa ating bansa. Ayon sa inilabas na pag-aaral ng ilang mga experts, patungkol sa posibleng mangyari sa Pilipinas sa susunod na 3 dekada, ay sinabi nila na maaari umanong lumubog ng tuluyan ang ilang mga lugar sa Pilipinas pagsapit ng taong 2050. Ayon naman sa ginawa na pag-aaral ng Climate Central, ito ay isang science organization na nakabase sa New Jersey, USA. Sinabi nila na ang pagtaas ng mga dagat, at maging ang temperatura sa buong mundo, ay maaaring makaapekto sa maraming tao at bansa pagdating ng taong 2050, na kung saan ito ay nagbabanta na burahin, at hindi na muling makita pa sa ating mapa, ang ilan sa mga malalaking coastal cities sa Pilipinas, at maging sa iba pang bahagi ng mundo. Kaya sa video na ito ay malalaman natin, ang 10 lugar sa Pilipinas na lulubog sa tubig, at maglalaho sa taong 2050. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification Please subscribe and like and share. bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Number 10, Cagayan de Oro City. Ang Cagayan de Oro City ay isang first-class highly urbanized city. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Northern Mindanao, at matatagpuan sa probinsya ng Misamis Oriental. Karamihan sa mga taong naninirahan sa syudad ng Cagayan de Oro, ay wikang Cebuano at Bisaya, ang kanilang ginagamit na dialekto, pero mayroon din na mga Hiligaynon, Maranao, Waray at Tagalog. Sikat at kilala ang CDO, hindi lamang sa mga White Rapids dito, kundi pati na rin sa mga friendly, at magigiliw na mga mamamayan nito. Subalit ang ganda at masaganang lugar na ito, ay isa pala sa maaaring lumubog sa ilalim ng tubig, pagdating ng panahon. Ayon kasi sa mga pag-aaral ng Climate Central, ay isa ang CDO o Cagayan de Oro City, sa apektado ng rising sea level at climate change, sa mga susunod na panahon. Makikita nga dito sa map projection, ang maaaring maging lagay ng Cagayan de Oro City, pagdating ng taong 2050. Number 9, Butuan City. Ang Butuan ay isang first-class highly urbanized city, na parte ng Caraga, at matatagpuan ito sa probinsya ng Agusan del Norte. Ang pangunahing dialekto na ginagamit ng mga taong nakatira sa Butuan City, ay wikang Cebuano at Bisaya, at ang ilan naman sa mga Old Native Born, o lumang katutubong naninirahan dito, ay nagsasalita pa rin ng isang wika, na tinatawag na Butuanon. Ayon sa isinagawang census noong 2020, ang Butuan City, ay mayroong mahigit sa 372,910 populations. Ayon sa history, ay isa sa mga pinakamatandang lungsod sa Pilipinas, ay ang lungsod ng Butuan, at dito rin makikita ang ilan sa mga pinakakahanga-hangang likas na kayamanan sa ating bansa.
Kilala ang lugar ng Butuan City sa paggawa ng pinakamagaganda at pinakamahusay na mga bangka at mga gold products nito dahil sa thriving mining industry dito. Ngunit sa kabila ng ganda at yaman ng lungsod na ito, ay Maganda pala bumili ng mga alahas dyan, no? Kasi maganda daw yung pinaka-gold. At yun yan, paggawa ng mga boat. Sana palakasin pa yan, no? Para na sa ganon, dyan na lang din natin gawin yung mga warship natin. Pero alam ko, yung warship natin meron dito sa bandang Cavite ata. Dasma or basta Cavite. isa rin ito sa mga apektadong syudad sa hinaharap, ayon sa mga pag-aaral. Makikita nga natin dito sa projected rising sea level chart ng Butuan City, ang maaaring maging sitwasyon nito, at kung gaano ito kaapektado sa hinaharap. Number 8, Manila City. Ang Manila City ay ang kapital, o kabisera ng Pilipinas. Tagalog naman ang pangunahing wika, na ginagamit ng mga taong nakatira dito. Kilala at sikat ang lungsod ng Maynila, dahil sa ganda at colonial history nito, o mga kasaysayan. Yan talaga kasi konting ulan lang dyan, baha na agad no? At saka yung Pilipinas kasi, isla-isla tayo, napapalibutan talaga tayo ng mga tubig, no? At ayun nga, maliit na bansa pa. Kaya talagang bumabagsak yan, delikado, nakakatakot. Kaya itong survey na yan, tingin ko totoo to, mangyayari to. Kaya nakakatakot. Sana talaga magawa ng paraan ng mga namumuno sa atin yan. Pero pagkalikasan na kasi ang gagawa, at hahatol, wala tayong magagawa dyan, no? Kasaysayan sa nakalipas na mga nagdaang panahon. Dagdag pa dyan, ay ang mga iconic landmarks sa Manila, katulad ng Binondo, Intramuros, Luneta Park at marami pang iba. Subalit bukod sa ganda ng Manila City, ay mayroon itong kinakaharap na banta sa mga susunod na panahon. Ayon kasi sa mga pag-aaral. Kasi andyan yung Manila Bay. O dagat din yun, talagang pwedeng talagang kainin, lalo na pagka malakas talaga yung ulan. Huwag naman na sana mangyari yun. Ng Geophysical Research Center, ay mas mabilis na lumulubog sa tubig, dahil sa nakakaalarmang 2 cm rate, na paglubog ng Manila City kada taon, mula pa noong 2015 hanggang 2020. Ayon sa kanilang mga pag-aaral, sa mahigit 99 coastal cities sa buong mundo, ay lumalabas na halos 33 cities sa mga ito, ay lumulubog ng mahigit 1 cm kada taon, kabilang na nga daw dito, ang kabisera ng Pilipinas na Manila City. Makikita rin sa larawang ito, ang isang map simulation na inilabas ng Climate Central. Ito ay base sa kanilang pag-aaral, kung saan ipinapakita dito, ang maaaring maging sitwasyon ng Manila City, pagdating ng taong 2050. Makikita nga sa map projection na ito, ang mga lugar sa Maynila, na posibleng lumubog sa tubig. Kabilang na nga dito ang Intramuros, Paco, Sampaloc, Tondo, at iba pang mga low-lying coastal areas ng Manila City. Ayon pa sa kanilang mga pag-aaral, ay kasama rin sa listahan ng ilang mga lugar sa National Capital Region, katulad ng Malabon City, Navotas City at Pasay City, dahil ang mga syudad na ito ay malapit sa coastal areas, na malapit sa Manila Bay. Number 7, Rojas City. Ang syudad ng Rojas ay isang third-class component city, na matatagpuan sa probinsya ng Capiz, sa rehiyon ng Western Visayas. Ang wikang ginagamit naman ng mga taong nakatira dito, ay dialektong Capiznon at Hiligaynon. Ayon sa isinagawang census noong 2020, ang Rojas City, ay mayroong mahigit sa 180,000 populations. Dahil sa natatanging ganda ng syudad, at mga yamang dagat nito, ito ay tinagurian bilang seafood capital of the Philippines. Subalit ang ganda at yamang dagat ng syudad na ito, ang Rojas City ay isa sa nanganganib na malubog sa ilalim ng tubig, pagsapit ng taong 2050, ayon sa mga isinagawang pag-aaral. Makikita nga sa larawan na ito, ang sea level rise at flooding projection ng Rojas City, sa mga susunod na taon, na ayon sa mga pag-aaral, ay maaaring malaki ang maging epekto nito, sa mga residente na nakatira dito. Number 6, Zamboanga City.
Ang Zamboanga City ay isang first-class highly urbanized city, na matatagpuan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula, sa bahagi ng Mindanao Region. Ang wikang ginagamit ng mga taong nakatira dito, ay dialektong Chabacano, o mas kilala bilang wikang Zamboangueño, o Zamboangueño Chabacano. Ayon sa isinagawang census noong 2020, ang Zamboanga City, ay mayroong mahigit 977,234 populations. Ito ang ikalimang pinakamataong lungsod, at pangatlo sa pinakamalaking lungsod sa Pilipinas, ayon sa Yung ko lang 1,000,000, no? Tao dyan. mga survey. Kilala ang lungsod ng Zamboanga bilang City of Flowers. Ang etymology nga ng lugar na ito ay nagmula sa salitang Malay, na Jambangan, na nangangahulugang Garden of Flowers. Subalit ayon sa mga pag-aaral, ang mataong lungsod ng Zamboanga City, ay isa sa kinukonsideran na apektado ng rising sea levels, sa mga susunod na 3 dekada, na posibleng malubog sa ilalim ng tubig sa hinaharap. Ayon dito sa inilabas na map projection ng Climate Central, ay makikita dito ang mga lugar sa lungsod ng Zamboanga, na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng tubig, pagdating ng taong 2050. Number 5, Iligan City. Ang lungsod naman ng Iligan City, ay isa rin sa first-class highly urbanized city, na matatagpuan sa probinsya ng Lanao del Norte, na bahagi ng Northern Mindanao. Cebuano naman ang dialektong ginagamit ng karamihan sa mga taong nakatira dito, pero mayroon din na iilang dialekto na ginagamit dito, kagaya ng Maranao, Hiligaynon, Ilocano, Chabacano, Waray at Tagalog. Ayon sa census noong 2020, ang lungsod ng Iligan, ay mayroong mahigit sa 360,000 populations. Bukod sa ganda ng lugar na ito, ang Iligan City ay kilala dahil sa dami ng mga waterfalls dito, at tinagurian nga ang kanilang lungsod, bilang the City of Majestic Waterfalls. Pero ganun pa man, ayon sa mga pag-aaral ng Climate Central, ang lugar ng Iligan City, ay isa sa maaaring malubog sa issue pagdating sa rising sea level at climate change. Makikita nga dito sa map projection ng Iligan City, ang maaari o posibleng maging sitwasyon nito, pagdating ng taong 2050. Number 4, Olongapo City. Ang lungsod ng Olongapo ay isang first-class highly urbanized city, na matatagpuan sa probinsya ng Zambales, na bahagi ng Central Luzon. Ang dialekto naman na ginagamit ng mga taong nakatira dito, ay Pampango, Zambal, Ilocano, Tagalog. Zambales, madagat din talaga dyan, no? Diyan nga minsan nag-iikot yung mga natin China, no? Mga Chinese, no? Yung makakapal na mukha ng barko ng China. Napapadpad dyan. At iba pang mga dialektong salita, na native sa Pilipinas. Ayon sa inilabas na census noong 2020, ang Olongapo City, ay mayroong nasa mahigit 260,000 populations. Kilala ang lungsod ng Olongapo bilang the Subic Bay Freeport, at tanyag din ang kanilang syudad, pagdating sa mga lugar na may kaugnayan sa kultura ng kanilang lungsod, katulad ng Olongapo Lighthouse, Marikit Park, Olongapo City Halls, at marami pang iba. Pero ganun pa man, ayon sa mga inilabas na pag-aaral, isa ang lungsod ng Olongapo sa mga lugar na maaaring lumubog sa tubig, pagdating ng taong 2050. Makikita nga dito sa inilabas na map projection ng Climate Central, kung saan mapapansin dito ang mga lugar sa Olongapo City, na apektado sa posibleng paglaki, at pagtaas ng tubig sa hinaharap. Number 3, Bulacan. Ang probinsya naman ng Bulacan, ay matatagpuan sa bahagi ng Central Luzon. Karamihan sa mga taong nakatira dito, ay wikang Tagalog ang ginagamit na dialekto sa pagsasalita, pero mayroon din na iilang bayan dito, na nagsasalita ng dialektong Ilocano, Kapampangan, Waray at Bicolano. Ayon sa isinagawang census noong 2020, ang probinsya ng Bulacan, ay mayroong mahigit sa 81,232 populations. Konti lang pala ng tao dyan, no? 81,000 ng mahigit. Tapos sa mga ibang probinsya. Kasi alam ko itong Bulacan, medyo malaki rin to, paikot yan Mula dito sa San Jose del Monte, Pampalay, paikot siyang ganon, hanggang sa meron yan hanggang San Miguel ba yun? Bulacan? Yun yung parang dulo niya Malaki pero konti lang ng population, 81,000 na yun.
Kilala ang lungsod na ito bilang the Land of Heroes, at tanyag din pagdating sa iba't ibang uri ng mga high-quality native products, at marami pang iba. Pero ganun pa man, ay kasama rin sa listahan ng probinsya ng Bulacan, na nanganganib din malubog sa tubig, sa susunod na mga taon. Ayon kasi dito sa map simulation na inilabas ng Climate Central, ay makikita na kasama ang ilang bahagi ng probinsya ng Bulacan, na nakaharap sa Manila Bay, kung saan ito ay nanganganib din na maglaho, at malubog sa tubig sa hinaharap. Ayon sa report, ay maraming grupo ng environmentalist ang nangangamba, ito ay dahil sa patuloy na isinasagawang reclamation sa probinsya ng Bulacan, kung saan maaari ito magdulot ng intensified flooding, lalo na sa mga low-lying coastal areas, sa lugar ng Bulacan. Makikita rin dito sa inilabas na map projection ng Climate Central, ang mga lugar sa Bulacan na maaaring lumubog sa tubig. Kasama na nga dito ang munisipyo ng Paumbong, Masantol, Hagonoy, at marami pang iba. Number 2, Cebu City. Ang Cebu City ay isa sa pinakakilalang syudad sa Pilipinas, at ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Central Visayas. Ang dialektong ginagamit ng karamihan ng mga taong nakatira dito ay Cebuano, at ang probinsya ng Cebu ay mayroong mahigit sa 964,000 populations, base sa mga nakaraang survey. Kilala ang Cebu City, hindi lamang sa mga naggagandahang mga beaches nito, kundi pati na rin sa mga sinaunang kasaysayan, o historical landmarks dito, at iba pa na mga nagagandahang pasyalan. Bukod pa dyan, ang probinsya rin ng Cebu ang isa sa itinuturing na sentro ng commerce, trade, at education sa Visayas at Mindanao. Subalit ganun pa man, ayon sa mga pag-aaral, ang lugar ng Cebu City ay kasama sa listahan ng mga maaaring lumubog sa tubig, pagdating ng taong 2050, partikular na ang mga coastal areas, at low-lying areas dito. Makikita nga dito sa map projection na ibinahagi ng Climate Central, kung saan mapapansin ang mga lugar sa mapa na naka-mark red, tulad ng Guizo, Mabolo, Mandaue, at iba pa na mga lugar na naka-highlight red dito. Ito ay indikasyon ng maaaring paglubog nito sa tubig, pagdating ng panahon, ayon sa mga pag-aaral. Number 1, Iloilo City. Ang syudad ng Iloilo ay matatagpuan sa Panay Island, Hiligaynon o Ilonggo, ang dialekto na ginagamit ng mga taong nakatira dito, pangunahin sa Hilaga, at silangang bahagi ng Iloilo City. Ayon sa census noong 2020, ang lungsod na ito ay may mahigit sa 458,000 populations. Kilala ang lalawigan ng Iloilo, hindi lamang sa mga magagandang tourist destinations, masasarap at fresh seafoods, kundi pati na rin sa mga makasaysayang lumang simbahan at mga lumang bahay dito, at lalo ang isang festival na dinadaos dito kada taon, ang Dinagyang Festival. Subalit ganun pa man, ayon sa mga pag-aaral ng Climate Central, ang lalawigan ng Iloilo ay isa sa apektado ng malawakang paglaki at pagtaas ng sea level, na maaaring magresulta sa paglubog sa tubig ng Iloilo City pagdating ng panahon. Makikita nga dito sa map projection ng lalawigan ng Iloilo ang posibleng maging sitwasyon nito pagdating ng taong 2050. Bago tayo magtapos ay i-like muna ang ating video. Please like sa channel ni Wild One PH Packs. At yun po, mga boss idol, mga ka-OFW natin na may mga bahay, tirahan sa mga nabanggit na lugar, yung 10 lugar sa Pilipinas na lulubog sa tubig. Itong darating na 2050. Patagal pa naman, 26 years pa. Dahil 2024 tayo ngayon, Pero kahit pa paano, syempre bahay mo nandun na yan, panghabang buhay na yan, tapos mababalitaan mo yung ganyan, so medyo mag-iisip ka rin. Sa ngayon, hindi pa siguro, pero pagka palapit na yung 2050, maaring mangyari talaga yan dahil ang ating bansa po, isla-isla po talaga, napapalibutan po tayo talaga ng karagatan. At ayun po, sana sa ating gobyerno gumawa rin talaga ng mga master plan regarding dito sa mga flooding, Para na sa ganun nasusolusyonan ngayon pa lang kung ano yung dapat gawin para maiwasan yung pagdating ng 2050 na sinasabi nila na 10 lugar sa atin lulubog. Napakaraming mamamatay na tao, Talagang sana maagapan to ng ating gobyerno kasi itong nakaraang Bagyong Karina lang
parang buong Pilipinas din yun na talagang ang daming binaha. So, hindi pa ganun kalalayan ha. So, yun lang po. Sana yung mga mapipili nating tatakbo sa politika, huwag tayong magkamali, no? So, piliin natin yung talagang nagtatrabaho at nagbibigay ng serbisyo para sa atin, hindi yung pansariling kapakanan lang na nambubulsa ng mga kaban ng bayan, no? Ayun na po, Madlang Netizen, at maraming salamat po sa pag-subscribe po ninyo, panonood, at mabuhay po tayong lahat. God bless you po. Palagi pong sinasabi ni Tio Paeng, life is short, be happy, and world peace. Thank you po.